Oras na naman para magluto. Kaya naman tara, samahan nyo ako magluto nitong masarap na ginataang manok. Kahit simple lang, pero talaga namang matatakam ka. Dagdagan mo pa ng maraming kanin. Kahit baho nga lang ay pwede rito. Kaya naman tara, simulan na natin. Dalawang pares na Thai parts kasama yung hita, aking binili dito sa aming palengke. Minsan mas favorite ko yung ganitong part ng manok. Pag kasi purong laman lang, para bang wala akong ganang kumain. Mas masarap talaga yung medyo may buto-buto. Buti na lang talaga, ito na lang manok ang hindi masyadong tumataas at hindi masyadong tinatamaan ng mga sakit. Hindi kagaya ng mga baboy ngayon na talaga namang talamak ang mga sakit. Sibuyas at saka luya ang aking hinihiwa. Para naman sa aking gagamiting gulay, meron ako isang pirasong sayote. Binalatan ko lang yung sayote tapos hihiwain lang natin kagaya ng pantinola. Napakasimple nga lang ng luto natin. Para ka lang magtitinola ng manok, ang kaibahan lang ay merong gata. Big shout out sa lahat ng mga bagong followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Welcome po kayo dito sa Cook and Taste. As usual, pagka meron tayong luya, unang-una natin ginigisa itong ating mga luya. Susunod naman natin dito yung mga sibuyas na pula. Sa konting halo-halo nga lang at gisa-gisa, ay lalabas na nga yung kanyang aroma. Salamat pala dun sa mga viewers na nagko-comment kung taga saan sila. Nagagalak at natutuwa nga pala ako na makita ko, mabasa ko kung saan pala nakakarating itong ating mga video. At sa lahat po ng mga nagsisend naman ng kanilang mga stars, naku po, maraming salamat po. Sobrang appreciated ko po yan. Doon naman po sa mga gustong magpadala ng produkto at sa mga nakapagpadala na ng produkto at yung mga nagpapadala pa lang, maraming salamat din po. Asahan nyo po na pag natanggap ko yung inyong mga item, makikita po dito sa ating mga video. At ayun na nga po, pagkatapos nga nating nilagay yung ating mga sibuyas, bawang at luya, nilagay ko na nga lahat ng ating mga manok. At ito na nga, sinasangkotya nga natin. Kainaman ng manok, konting sangkotya lang, lumalabas na yung kanyang katas. Ngayon naman gagamit lang ako ng asin. Lalagyan ko na lang din ng paminta. Hinay-hinay muna tayo sa patis at baka mamaya ay sumobra na. At yung napili ko po pala, nabibigyan po ng 200 pesos na panload. Si Ate Arlene Villapuerte po, paki-message po ako dito sa Cook and Taste. Makalipas ang ilang minuto na ating pagkasangkotya, ito na nga at nilalagay na nga natin yung ating mga sayote. Para nga mabilis lumambot, isabay na nga natin dito sa ating pagsasangkotya. Kung may puno naman kayo ng papaya dyan, mas mabisa yun. Bukod nga sa masarap na, nakalibre ka pa. Pero okay din naman tong mga sayote. Ayun nga lang, magbabayad ka. Then sabawan na natin at wag nating lalagyan ng maraming sabaw yan. Konti lang. Siguro mga 2 cup lang. Pero mas maganda rito kung meron kayong pangalawang gata. Tapos yun nga, pinalambot ko nga lang. Lagyan natin ng maraming siling haba para nga mas maganda. At kung meron kayong siling labuyo dyan, pwede rin naman. Shoutout pala sa mga taga Bicol dyan. Maraming salamat po sa inyo. Basta nga lutong may gata, siguradong na-inspire sa inyo. Buhos na natin yung kakang gata. Ang gamit ko pala ngayong gata ay yung instant lang. Dahil nga sa medyo nagmamadali ako kanina, hindi na ako nakadaan sa tindahan ng niyog. Medyo matatagalan kasi tayo pagka nagpakayod at nagpapiga pa nga tayo. Okay din naman yung mga nabibiling instant. Kahit papano, talaga namang tunay na gata yung gawa nila. Siguro naman, matatakam ka pag ganito na ang itsura ng pagluluto mo. Dahil yung ganitong part ng pagluluto, para bang nag-aaya na siyang kumain kahit hindi pa tapos. At dahil nga sa malambot na yung ating mga manok, nilagay ko na nga din yung ating mga gulay katulad nga nitong ating malunggay na magbibigay ng maraming nutrients o vitamina sa ating katawan. Ito nga yung halaman na pag itinanim mo, bibigyan ka ng maraming pakinabang. Pag gusto mo magluto ng bunga nito, magpakbit ka lang, okay na. Medyo lumalabas na yung mantika, kaya nga titingnan ko na. Sa pagkakatingin ko okay na at wala na akong dapat i-adjust pa. Kaya naman sumandok na ako para nga ito nga at umpisahan ko na. Dahil nga sa punto na to, alas 12 na ng tanghali hindi pa ako tapos magluto. Tara kain.